Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan niyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon narinig natin ang pagpapakita ni Jesus ng kanyang kapangyarihan. Pinakalma niya ang bagyo. Marahil sa simula, ang mga apostol ay iniisip na kaya nilang lampasan yung bagyo, kaya hindi agad nila ginising ang Panginoon. Subalit later on, siguro na-realize nila na hindi talaga nila kaya, dala ng takot na baka tumaob ang bangka, kaya ginising nila ang Panginoon. At pagising ng Panginoon, agad naman niya itong pinakalma, kaya pumayapa ang dagat at sila'y nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa ating buhay, hindi maiwasan na may darating na mga unos. Hindi natin maiwasan na may mga pagsubok, mga problema na dumarating. At ito ang mga bagyo ng ating buhay. And these trials, these problems, they are there to test our resolve and our resiliency. Sinusubok yung katatagan natin bilang mga tao. Subalit minsan, may mga unos, may mga problema, may mga pagsubok na hindi lang yung pagkatao natin ang sinusubok, kundi maging ang ating pananampalataya. Dahil may mga pagkakataon na pakiramdam natin, tila ba natutulog ang Diyos? Tila ba bulag o bingi ang Panginoon sa nangyayari sa atin? Subalit ang katotohanan, hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan natin. Marahil ay kinukulang lamang tayo sa pananalig. Kinukulang tayo sa pananampalataya. Kaya naman pakiramdam natin, bulag at bingi ang Panginoon. O di naman kaya'y masyado tayong umaasa sa sarili nating kakayanan. Napakiramdam natin kahit anong problema, kaya natin mag-isa. Kahit wala ang Diyos, pakiramdam natin, kaya natin. Lalo na kung maliliit na problema lamang. Pero ang katotohanan, sabi ko nga, alam ng Diyos kung ano ang pinagdaraanan natin. Ramdam ng Diyos maging ang paghihirap natin. Hinihintay lamang niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Hinihintay lamang niya na, kumbaga, in a sense, gisingin siya. Upang sa gayon, tayo ay humingi ng tulong sa Kanya, upang sa gayon tayo ay patuloy na manalig at sumampalataya sa Kanya. Dahil, bagaman alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa ating buhay, hindi agad makakakilos or hindi agad kumikilos ang Diyos kung hindi natin hihingin ang mga biyaya na kailangan natin. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin, subalit kailangang akuin natin na kailangan natin ito at hingin natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman kung meron tayong pinagdaraanan, kung tayo naharap sa unos o sa pagsubok, hinihintay ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. At kung tayo magkakaroon ng pananalig at pananampalataya sa Kanya, agad niyang tutugunin ang ating pangangailangan. Agad niyang papakalmahin ang unos na nasa ating kalooban. Amen.